Valentine's Day everyone from us to you all. Special ang araw ngayon kaya tayo ay magdiwang. Sana masaya kayo sa araw na ito. Nasa labas kami ngayon at kakain para ipagdiwang ang araw na ito bilang pamilya. At para maiba naman, naisip namin na mag-shabu-shabu. Ibig pong sabihin, ang shabu-shabu ay isang bersyon ng tinatawag sa Ingles bilang hot pot o mainit na palayok na manipis na hiniwang karne at gulay na karaniwang tinatambalan ng mga sawsawan na mayroong ponzu, sarsang may lemon, kalamansi, narangha o iba pang bungang citrus o sarsa na gawa ng mga buto ng sesame o tinatawag na goma sa wikang Hapones. Ang sistema naman dito sa pinagkainan namin ay 1 oras lang kami pwedeng kumain. Tabi-huday siya or pwede kang kumain hanggang gusto mo, unlimited siya. Parang eat all you can or buffet, pati drinks. And meron din sila ng ice cream kasama na rin yun. Minasang itadakimasu, unang subo para sa inyong lahat. Dapat kapag pumunta ka dito, malakas kang kumain para sulit ang babayaran. Dahil espesyal nga ay tinodo na namin ang kalidad ng karne at pwede ka kasi pumili sa menu. Kaya yung kain ko dyan mabilisan. Wala nang hinga-hinga mga charis. 3 lang kami kakain pero yung anak ko konti lang kinain niya. Mas masarapan siya sa ice cream. Masarap at nakakagutom lalo ang bango ng kumukulong palayok at tamang-tama kasi taglamig. Masarap kumain ng mainit. Melts in your mouth kasi sobrang nipis ng karne. Yung pinili naman ay yung walang masyadong taba, yung wagyu beef, loin at karne ng baboy. Ang panghuli namin kinain, matry lang kung masarap din ba. Marami naman mga restaurant dito kaso madalas yung iba gabi na nagbubukas at malamang busy at dapat magpa-reserve agad. Mas maganda pa rin talaga pag di busy. Sa sobrang init mga kahit hipan ko pa ay di maiwasang mapaso ako. Kung nakikita nyo, ayan at umuusok pa talaga kahit sa loob ng bibig ko na mismo. Minsanan lang kami talaga mag-shabu-shabu o hot pot sa labas kasi nagluluto na kami mismo sa bahay ng nabimuno o hot pot sa Ingles. Kapag doon kasi makakatipid kami kapag ganon. Cheers! Cheers! Cola cheers! Madami ka makakain na iba't ibang gulay pag ikaw mismo ang bibili at hindi limitado ang oras. Pero dahil special nga ang araw na ito ay binalak na namin na kumain sa labas para maiba naman. At di naman kami nagsisi sa pinili naming kainan. Kasi masarap naman. Mahirap din kasi mag-isip ng kakainin minsan. Ang daming choices at lahat masarap. Kecil kan lah? Kurang nano aja. Yuzu. Dakaran nyo ini. Unang napili naming kainin sana ay yakiniko at sukiyaki. Kaso mas madalas kami kumakain ng ganon. Kaya shabu-shabu na lang pinili namin. Gusto ko rin to gawin pag uuwi kami ng Pilipinas. Mas masaya kasi kapag kasama mo mga pamilya mo kapag kumakain ng ganitong pagkain ng Hapon. Madalas yakiniko din kami pag umuwi kaya subukan ko ito sa susunod. Yakiniko na.
Busog na ako dyan. Parang puputok na ang tiyan ko pero kain pa rin ako ng kain kasi marami kaming in-order at kinuha pang gulay. Nagpapasalamat ako na lubos sa Panginoon kasi kung dati masaya na ako sa simple pero grabe mag-bless si Lord at nakakakain na ako ng masasarap na pagkain lalo na dito sa Japan. Kaya di natin pwedeng tanggihan ang grasya. Kaya malulusog ang mga Hapon kasi masasarap at balanse talaga ang mga kinakain nila. Nung unang dating ko dito sa Japan, na culture shock talaga ako ng malala, mga mi. Iba naman kasi sa kultura din natin sa Pilipinas. Iba kasi ang Valentine's Day sa atin. Pero hindi naman din siya pangit kasi very generous din ang mga Hapon pag nagbibigay. Yan ang love language nila dito. Hindi sila masyadong vocal when it comes sa feelings nila, pero more in action sila. Ika nga, actions speak louder than words. Wow! Galante sa mga regalo ang mga Hapon, kaya marami ding nai-inlove sa kanila. Sa mga nanonood ng vlog ko, sino mahilig sa inyo kumain ng shabu-shabu? At sa mga hindi pa nag-try nito, mag-try na kayo. Masarap at talagang nakakabusog. Sa dami ba naman ng nakakabusog na pagkain? Nakikijamming nga din kami sa tugtog kasi paborito ito ng anak ko. Tuwang-tuwa siya na narinig mo yung musika. Pagkatapos namin kumain ay naglibot kami sa mall at naglaro nitong gatsa-gatsa. Ito lagi namin dinadaanan kapag lumalabas kami. Natutuwa kasi kami sa laruan, di mo alam kung ano ang lalabas. Yung presyo naman ng mga laruan ay depende, may 200 yen to 600 yen ang presyo. Pwede na rin, nakakatuwa din naman kasi. Bumili din kami ng bagong sapatos at cute nga kasi ang liliit at iba't ibang brands din ang nakita kong sapatos din. Pagkatapos naming nakapili ay binayaran na namin at pumunta na din at naglakad sa ibang store. Ang sunod na pinuntahan namin ay namili din kami ng mga gamit at damit sa Uniqlo. Marami kasi kami nakita mura kaya mabubudol ka talaga. Dito kasi sa Japan ay iba ang Valentine's Day sa kanila. Ikaw ang nagbibigay ng chocolate sa mga lalaki kaya ako ang bumili at nagbayad. Daming ang chocolate ang nakita ko, magkabilaan, iba't ibang disenyo. Gusto lang nila di masyadong bongga o mahal. Ang mahalaga ay makatanggap sila. Happy na sila doon sa natanggap nilang regalo. Meron naman sa mga babae din sa buwan ng Marso 14 na ang tawag ay White Day. Bumili din ako ng cake since marami din masasarap na cake dito sa Japan kasi special nga ang araw na ito ay itinodo na natin. Kaming dalawa ng anak ko ang bumili kasi gusto din daw niya ng cake. Short cake lang ang binili ko kasi alam kong di namin ito mauubos kasi sa sobra ba namang kabusugan sa shabu-shabu na kainan ay di na namin mauubos pag malaking cake. Pagkatapos naming namasyal pa ay umuwi na rin kami pagkatapos kasi napagod din kami pero happy naman kami kasi na-celebrate namin ang Valentine's Day na kompleto at busog. Importante yan talaga. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Sana happy din kayo sa araw na ito at sana nakatanggap din kayo ng chocolate, teddy bears at bulaklak o ano pa man na sa Valentine's Day. Salamat sa panonood. Mata ne!